So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, no? Dito nga po sa napipintok pag-aresto kay Bato de la Rosa at saka sa pagtatago niya, may isang tao pong tuwan-tuwa. No? Bukod sa atin, ha? Bukod sa atin, tayo, masaya tayo ngayon. Oo. Hello po, Mami Terry, no? Hello po. Tayo, masaya tayo ngayon. Oo. Pero mga kababayan, may isa pong talagang taong tuwan-tuwa ngayon. Ito nga po si Trillanes. Pero yan, sabi ni Trillanes dito, no? Oh. Sabi ni Trillanes, pagbibigyan ko yung request niya na samahan ko siyang pupusasan siya. I will be there beside him. Ganun na lang yon. Oh. Bubulagain ko na lang siya siguro. I will make his day. Sabi ni Trillanes yan. Oh. So, alam nyo kung saan niya nakuha ito? Oh. Alam nyo kung saan niya nakuha ito? Dito po sa kanyang ano eh. Sa sinabi nga ni Bato nung 2024 ba ito? Oh. Tignan nyo. Ito yan eh. Go ahead, make my day! Make my day! Oh. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala akong concern na... Akala ko ba mapapaposas ka, buha ka ng ina ka. Akala ko ba go ahead, tapos nagtago. Bugok talaga itong si Bato de la Rosa, wala yan to, no? Kung gaano kalaki yung katawan, ganun ka bobo, no? Kung gaano kalaki yung katawan, ganun kalit yung utak. Akala ko ba, make my day? Akala ko ba Trillanes, make my day? Oh. Ngayon nangyayari na, ba't ka nagtatago? Di ba? Tama, visit na yan. Dati ang tapang-tapang nyo dati. Dati nung si Digong ang presidente, ang tapang-tapang nyo, yabang-yabang nyo. Ngayon binabalikan na kayo kasi ito, consequences to ng ginawa nyo eh. Dito po talaga nagpapatunay na hindi po palaging nasa taas ka. Bilog po yung mundo. O ngayon na ngayon na patas na ang laban. Ba't nagtatago ka? Oh. Kung pagsalita ka dito, gigil na gigil ka. Tinan nyo ha. Gigil na gigil siya dito eh. Oh. Make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Oh. ICC daw. Oh, tapos nagtatago. Oh. Walang yung maisog na to. Kala ko ba maisog ka? Oh. So ngayon, tinan nyo, ating sinasabi ni Trillanes eh. Teka lang, natin to. Oh. Ito yung sinabi niya eh. Ano ba yun? Ito. Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator, ha? Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Hindi kasi parang out of character for him to face this. I will make his day. Ano kaya nagkatotoo to, no? Sa tingin nyo? Ano kaya nagkatotoo to, no? Na kapag inaresto na si Bato, andun si Trillanes, tapos nakangiti, nakaganon. Yung nakangisi. Yung parang ngiti ni Ballpoint Man. Alam niya, no? Si Ballpoint Man pag nakasar yan, nangiti, nakakainis eh. Yung... Ay, shout out kay Ballpoint Man, ha?
Di ba? Kasi tinan nyo ha. O kunwari si Bato umiiyak. O hulihin na si Bato, di ba? Hulihin na. O nakaposas na, kagano'n na si Bato. Tapos si Trillanes nakatayo sa gilid, nakagano'n, no? Ina mo ba to? Gago ka? Ang dami mong alam, visit ka, no? So ngayon, tinan nyo ha. Okay, saan na ba tayo? Okay. So ngayon, tinan nyo ha. So base po sa mga statement nga po ngayon ni Trillanes. Ito. Oh. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nagtatago, wala ang planong lumabas. So alam naman po natin no na ngayon nga po no, yung status nga po ni Bato de la Rosa no nagpatay ng cellphone. Hindi makontak kahit nga po si Tito Soto, hindi siya makontak. Ang una kasi dito no, yung media hindi siya makontak ng media para interviewin. Hindi rin po siya makita ng Senado ngayon kasi pati pala cellphone hindi rin pala siya makontak. So actually merong bahay si Bato diyan po sa bandang Silang, hindi raw po makita. Pero may nasasabi rin no na si Bato hindi rin daw makita sa Davao. Pero base daw po sa mga intel ni Trillanes, no, na posible namang totoo, di ba? Si Bato lang daw po ay nasa Davao. O kasi mga kababayan, no, it's logical naman. Na kung si Bato de la Rosa po ay magtatago, sa Davao talaga magtatago 'yan. Di ba? Baka ipagtanggol ng mga yan. Yung Army of Death na ni Kibuloy. Hindi kasi ayaw ko lang no kasi una si Digong na nahuli. Si Digong nga nahuli, ikaw pa kaya? Di ba? Kasi tingnan niyo no, di tayo po kasi mga kababayan no. Tayo po kasi gets ko naman yung narrative ng mga DDS na Pilipino yan dapat sa Pilipinas kinakasuhan. Dapat sa Pilipinas kinukulong. Gets ko yung narrative na yun. Pero ang hirap ibigay kay Bato yun. Kasi tandaan natin mga babayan, no, kung plano talaga ng mga tauhan ni Digong dati, o itong Duterte group na talaga magkaroon ng hustisya, dapat in the first place, walang gipitan. Walang gipitan. Kasi tingnan ninyo kami po, na-interview po namin yung mga biktima ng tukhang. Yung mga pamilya ng nabiktima ng tukhang, na-interview po namin. So, paano natin masasabi na magkakaroon ng hustisya yung mga tao na to kung sa death certificate pa lang, pineke na po? Tingnan mo ang reklamo lahat sila, ang reklamo nila, yung pamilya nilang namatay ng tukhang, merong tingga sa ulo. Pero nung paglabas nga po ng death certificate, ang lumabas, death by natural causes. Atake sa puso daw yung iba. So, paano ka makapag-file ng kaso kung sa death certificate pa lang, talo ka na? Doon pa lang Kaya ang hirap ibigay kay Bato mga kababayan yung sinasabi nga po nila na privilege na Pilipino kami, dapat dito kami kasuhan. Pilipino kami, dapat dito kami ikulong. Paano nung una pa lang kasi, meron na kayong plano talagang na linlangin yung hustisya ng Pilipinas regarding nga po dito sa mga biktima. Oh. Di ba? Kaya, grabe yun, men. Nasa abroad ako nun. Buti na lang, hindi pa ako bumoboto nun. Pero, kung tutuusin, nung eleksyon, medyo nabudol ako ni Digong. Kasi nung election 2016, medyo, medyo type ko si Duterte. Kasi radikal Di ba sa lahat ng mga tumakbo pong presidente ng Pilipinas, si Digong po kakaiba, radikal. So syempre, pag nakita mo kakaiba, baka andito yung pagbabago. Kagad yun, naisip ko kagad yun. Okay to si Digong, medyo okay to. Sakto, antay-dilawan pa ako nun. Di ba? 2016 yun. Puta, pag upo ni Digong, biglang
tokhang kagad yung ginawa, tapos nakita ko talaga na puro may hirap kagad yung mga pinatigok. Parang sabit ata talaga to. Mukhang sabit talaga, sabi kong ganun. Hindi po kasi tulad ng iba talaga, no, yung mga ibang mga vlogger ngayon, no. Yung iba kasi sa kanila talagang sumuporta pa kay Digong yung una. Ako talaga hindi. Di ba? Nung eleksyon, oo. Nung eleksyon. Hindi pa naman ako vlogger nun eh. Di ba? Hindi pa naman ako vlogger nun. Hindi ko pa naman kinakarira yung pagbablog nun, no. So, ako lang, pero by the way, mga babayan, no, ganyan po talaga, no. Kahit pa paano, no, nakitaan po ngayon natin at least kahit pa paano nakakita po tayo ng, ano man tawag dito? Ng pananagot si Bato. Punta na lang ganun. Kahit pa paano, nakita natin ngayon na nananagot na si Bato ngayon sa kanyang mga ginawa dati. At nagsisimula pa lang po ito. Di ba? Parang sinasabi ko nga kanina, di ba? Ang hirap po talaga ibigay kay Bato yung request nila. Kasi in the first place, ang unang umabuso kasi sila eh. Di ba? So yun mga babayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, na mukhang alam ata ni Trillanes kung nasan si Bato. Di ba? At saka mukhang mukhang masaya si Trillanes na nangyayari. At sana sana lumabas na nga po yung arrest warrant ni Bato at sana ma-arrest na rin po talaga siya. Ayun na po yun. Di ba? So yun na, so kayo po mga ka-streetways, no, kayo po ano po masabi nyo nga po dito. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? Okay, so last topic tayo. No? Nasa Davao lang yan, protektado ni Sara. O kaya nga eh. Okay, game. Last topic tayo.